Next tool knife. Ito ay knife-based multi-tool. Ayan, makikita nyo, oh. Hindi siya masyadong compact, ano? Medyo mahaba-haba din siya, no? Pero ito kasi ay may consider natin na full-size multi-tool, eh. So, ikot-ikot natin para makita nyo, no? Next tool knife. Okay. Yan. So, of course, dahil ito ay knife-based multi-tool, ang pangunahing tool ay yung knife. At makikita nyo na may kahabaan siya. So, more or less, 3 inches o 3.5 inches ang haba nito. At maganda yung metal na ginamit dahil makapal ang gauge. Ayan, mapapansin nyo makapal siya. So, I expect na matibay siya. At meron siyang lock, may liner lock. So, hindi aksidente na babalik at masusugatan ka. So, para ibalik mo, pindutin mo lang dito para maibalik mo yung knife. Ngayon, ang isang outstanding feature nitong multi-tool na to, aside dun sa malaki niyang knife, meron siyang napakalaking gunting. In fact, sa lahat ng multi-tool na ni-review ko, o meron ako, ito yung may pinakamalaking gunting sa lahat ng multi-tool. Kita nyo naman kung gaano kalaki, oh. Oh, di ba? Panalong panalo siya. At nagla-lock din siya. Ayun, meron siyang lock. Oh, ayan. Teka, hindi ko ma-full paano pa to kulang ang deployment. Teka, wait, Okay. Supposedly magla-lock to, pero kita nyo ayaw mag-lock, oh. Ayan, Pero ayun yung liner lock niya. So I don't know kung ayun, nag-lock siya. So kailangan lang pala perasahin ko ng todo rito. So akala ko manufacturing defect, eh. Magtataka ako dahil kung manufacturing defect ito, medyo malabong mangyari dahil ang next tool ay may magandang quality control. So okay, ako yung nagkamali doon. Kinulang yung bata ko kaya hindi gumana yung liner lock. Pero nung binata ko siya, okay naman siya. So ulitin natin, So open ko siya. Dito ayaw. So kailangan ko itong buksan siguro. Ayun. Ganun pala ang strategy. So napakalaki ng kanyang gunting, Balik tayo dun sa malaking gunting niya. Napakalaki. In fact, ito yung pinakamalaki sa mga na-review ko sa mga multi-tool. At ang kagandahan dito, yung iba kasi, para maibalik mo to, maitiklop mo, gaganon mo pa, gaganyan mo pa. Ito hindi, straightforward. Tapos, pag-open mo, straightforward din, ganon. Oh. Ayan, gunting. Yun ang maganda sa design nito. So, yan, may gunting dito sa side na to. Knife na malaki dito sa kabila. At kapag ito ay tiningnan mo yung mga tools na nandito, ang unang bubungan sa'yo, mapapansin mo yung ruler, Ito in millimeters and centimeters, tapos ito in inches. So, useful din naman siya. Ngayon, ito, meron siyang pocket side clip na sa tingin ko ay napakatigas. Ang tigas masyado, Hindi ko alam kung ito ay positive o negative, pero masyado siyang matigas para sa akin. Ang negativity nito, yun na nga, matigas. Ang positivity nito, o ang plus points, kumbaga, hindi agad malalaglag to sa, sa bulsa mo. Yun lang. So, pros and cons, kumbaga. And, tingnan natin kung ano yung mga tools na meron. So, okay. Meron siyang can opener. Okay. Pero hindi siya naglalak, Yan, Mahigpit lang pero hindi maglalak. Okay lang naman. Ang importanteng naglalak talaga yung knife, which is naglalak naman. And aside from that can opener, meron tayong meron kang Phillips head, flathead screwdriver, at meron kang bottle cap opener and wire stripper. Ayun yung wire stripper, Okay, very good to, kasi
pinagtabi niya yung can opener and bottle cap opener. And para sa akin, napaka plus factor nun. Kasi marami akong na-review na multi-tool na okay, meron kang can opener, pero maraming wala nitong bottle cap opener, no? Na sa akin napakalaking pogi points nun kung may kasama kang bottle cap opener. Okay. So, next tool is teka ha, dukutin natin. Ano ba dukutin to? Yun. May hook. Ito, owl. Yan. Tasan owl. AWL. Yan. Ginagamit to punch a leather, to punch heavy fabrics, no? Tapos yun, no? Pwede mong tahiin actually. Pwede ka maglagay doon ng malaking sinulid. So for that side, dan yung mga tools niya. Okay? And sa kabila, ito meron siyang maliit na file or liha. Yan. Maliit lang siya pero magagamit mo rin yan sa mga sitwasyon na nangangailangan na kailangan mong pudpurin ng isang bagay para ma-file mo, no? Okay din yan kahit maliit. At meron siyang, sara ko muna to ha. Tingnan mo, may notch dito para hindi ka mahirapang buksan, no? Kung napansin nyo, ayun, no? Maganda yung touch na yun ng next tool. Ayan, no? Madali siyang kunin, no? Ayun, no? Ayan yung ano mo ngayon, Phillips head screwdriver na medyo malaki siya, no? Ayan. Ang kagandahan dito, napansin ko kagad yung korte niya o ganyan, no? So sabi ko siguro ito pwedeng saksakan ng adapter. So kinuha ko yung ito, hindi ito kasama sa next tool night eh. So, sabi ko malamang ito papasok itong adapter na to, papasok dito eh. So sinubukan ko siya. Yan. At tama ako. Pumasok na siya. Saktong-sakto yung fit niya. Ngayon, dahil meron ka na itong adapter na to, makakapili ka na ngayon nung screwdriver bit na kailangan mo. So, that's it. Ang napakaganda, no? Halimbawa, kunin natin to. Halimbawa ay itong maliit na Torx screw na to. Ayan. Ayan. 'Di ba? So, na-extend mo na kaagad yung capability. Yung dami ng tools pati na pwede mong gamitin dito, no? So, napakaganda. Okay? So, again, ito hindi naman siya kasama dito, pero makakabili ka naman kasi ng ganito eh. Yung separately makakabili ka nito. Not necessarily next tool brand. Generic lang makakabili ka. So, sasara ko, no? And pakikita ko di sa inyo. So, anong masasabi natin? Well, maganda siya. Hindi naman siya kasi masyadong mahal, no? It's around 800 pesos plus. Ganun lang ang presyo nito sa market. At maganda ang quality niya. Tapos, napakalaki ng gunting. Mahaba yung knife. Meron siyang bottle cap opener. Meron siyang can opener. Yung iba kasi nga, sinasabi ko nga, walang cup opener na kasama eh. Laging can opener lang. Mas maganda na yung may bottle cap opener. At sabi ko nga, ito, napakaganda na pwede kang gumamit ng adapter. Ayun. So, all in all, no? Wala akong makitang negative dito sa next tool pagdating sa ano niya, no? Sa capabilities niya, design, no? Napakaganda niya. So, wala akong masabing negative dito. So, it's all positive. So, that's my review for this next tool night. And thank you for watching till the next tool review.